Yon, magandang araw, magandang hapon at magandang gabi po sa atin lahat ng mga OFW sa man sulok ng mundo. So ano po yung topic natin ngayon? Ito po yung topic natin ngayon, paano po yung proseso at kung ano yung mga kailangan natin sa pagpapakontract verification. Ayun. Yung contract verification po, sino po ba yung dapat kumuha nito? Ayun po. Ang mga dapat kumuha nito ay yung mga nag-tourist visa. Ayun. Nag-tourist visa tapos nakahanap ng trabaho dito sa bansa na pinuntahan nila, tapos ayun, nagpalit na sila, from tourist visa going to work visa. Ayan, sila po yung mga tao na dapat magpa-contract verification. At sino pa? Ayun, yung mga workers po natin, yun, mga kapwa natin OFW na lumipat ng company. Yun, kailangan po nilang magpa-contract verification. So, ano po ba yung kailangan sa contract verification? Ito po yun. Kailangan po muna natin, unang-unang gagawin natin is pumunta tayo sa website ng Embassy. Ayan, ng Philippine Embassy. Punta po tayo doon at check natin yung appointment kasi mas mahirap kung magpupunta tayo ng embassy na wala tayong appointment. Parang mahirap makipagsapalaran. So, mag-book tayo ng appointment. Pagka-book natin ang appointment, makaka-receive tayo ng email kung okay na, confirm na yung appointment mo, and prepare na po natin yung ating document. Ayan. Ano po yung kailangan natin document? Ito po yung unang-una. Punta po tayo sa office, sa company natin, o kung sino man yung pwedeng kausapin para makuha mo yung labor contract. Ayan. Ito pong labor contract. Ito po ay may stamp ng Ministry of Labor. Ayan, may stamp ng Ministry of Labor. May firma mo at meron yung company representative. Ito po yung job offer na pinirmahan sa iyo. Pinirmahan mo dati, kaso nga ito yung with approval na ng Ministry of Labor, kaya mo hearing. Ayan. So ako po, ito ginawa ko, humingi ako sa company ko, tapos pinastamp ko na, may company stamp na rin. And then ano pa? Copy po ng passport. Ayan. Copy ng passport natin. Plus copy ng Emirates ID natin. Plus copy ng visa natin. Yung work visa natin, no? And then, once na nakumpletuhan na po natin yan, ayan, at punta na tayo ng embassy sa araw ng appointment natin. So, pagdating natin po ng embassy, ano po unang gagawin? Ayan. Pagdating po natin doon, yung appointment na email na confirmation ng appointment natin na na-receive natin sa email, ayan, tatanungin niya sa'yo ng security. Kailangan pakita mo sa kanya yon. Pwede mo na siyang i-screenshot o kaya naman i-print. Kasi kung wala kang internet, diba, kadalasan sa atin na wala tayong wifi. So, mas maganda kung i-screenshot mo na para makita na ng security. Hindi mo na kailangan mag-wifi pa o kaya naman mag-print. So, ayan. Pagkatapos nun, puproceed ka na dun sa security ulit na isa. Ayan, kasi meron desk. Meron na sa may pinto, meron dun sa security desk. Yung chine-check din nila kung tama yung mga dala mong documents. So, yun. Yung paalala ko nga lang po pala, ang documents na kailangan natin, yun. Ito, isang set na to. Yung kontrata, yung passport, yung Emirates ID, saka yung visa. Ayun, kailangan natin ng 2 set. So, ayan. Pag na-check niya lang, okay na lahat, sasabihin sa'yo, okay, lagyan mo ng, isulat mo dun sa part ng passport mo, yung sa harap. Isulat mo yung email address mo, sulat mo yung mobile number mo, tsaka yung pirmahan mo. Yung dalawang set, ibig sabihin dalawa yung passport, ganun, pipirmahan mo yung lagay mo pareho yung details. Tapos, proceed ka na po dun. Magpo-proceed ka na sa contract verification counter. Ayan. Pagpunta mo doon, may number na ibibigay sa yung security, antayin mo tawagin yung number mo. Tapos ayan, pupunta ka na doon, ibibigay mo na yung 2 set nito. Pagkabigay sa'yo, pagkabigay mo, magbabayad ka na ng 40 dirham. Ayan, 40. Ayan, 40 dirham po ang babayaran natin. And then, mag-aantay lang tayo ng konting oras, siguro mga 10 to 15 to 20 minutes, ganyan. So, antayin natin na lumabas na. At ito po, pagka na-verify na po yung kontrata natin,
ito na po siya. Meron na po siya dito. Ito yung verified na ng Verified Philippine Embassy Migrant Workers Office, Abu Dhabi, UAE. Ayan, meron na po siyang stamp, may perma. Ayan, nakalagay na dyan yung OR number kasi ibibigay niya rin yan. Ito na po yung marireceive natin. Andito na yung resibo. May instruction na rin kung paano magkuha ng balik manggagawa. Kasi kaya po tayo nagpapa-contract verification nga pala. Ito ay para sa ating balik manggagawa. Para pag umuwi tayo, magbabakasyon tayo, tapos watas ng bakasyon, babalik tayo. Yung balik manggagawa, yung po ang requirements, kailangan yun sa airport natin dyan sa Pilipinas. So, ayan. So, bali, ito po, 40 dirham lang ang babayaran natin, ano? 40. So, ayan. So, at ito nga pala, i-disclaimer ko lang, base lang po ito sa aking experience. Hindi po ako employee ng embassy, hindi po ako nag-aayos ng mga documents. So, bali, sariling experience ko lang. So, ayan. So, paano? Hanggang sa muli. Ayun, maraming salamat. At yung susunod po natin na video naman is kung paano naman yung OWA membership renewal. Ayun. Yung po ang abangan nyo, susunod ko na yon. At kung paano yung mga documents na kailangan natin. So, ayun. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless us all at mag-iingat po tayo palagi. Bye-bye.